Marami sa atin ang lumaki sa panahong ang tinapay ay simpleng pandesal lang, sariwa sa madaling araw, iniinit sa kalan, isinasawsaw sa kape. Walang labis, walang kulang. Ngunit habang lumilipas ang panahon, kasabay ng pagdami ng pagpipilian sa mga panaderya, lumalabo rin kung alin nga ba talaga ang nakabubuti at alin ang tahimik na nakasasama. Sa nakaraang video, pinag-usapan natin ang mga uri ng tinapay na, sa kabila ng pagiging paborito, ay maaaring sumira sa ating katawan. Lalo na kapag lumampas na tayo sa edad na 60. Pero ngayon, mas mahalagang pag-usapan ang kabaligtaran. May mga tinapay pala na parang natural na bitamina para sa senior. Mga tinapay na hindi lang pampabusog, kundi pwedeng makatulong sa paghabol sa lakas, tibay ng katawan at haba ng buhay. Kaya kung isa kang senior na gusto pa ring maging aktibo, makasabay sa apo, makalakad sa umaga ng hindi hinihingal at makaiwas sa mga sakit gaya ng alta presyon, diabetes at rayuma, panatilihin mo ang panonood ng video na ito. Sa bawat kagat ng tamang tinapay, pwedeng may dagdag kang araw na malakas ka, alerto ka, masaya ka. Hindi ito pa showbiz. Hindi ito bagong diet trend. Ito ay batay sa agham, karanasan ng mga Pilipinong senior at tunay na pangangalaga sa sarili. Pero bago tayo dumiretso sa mga tinapay na yan, sagutin mo muna ako. Anong klase ng tinapay ang madalas mong kainin? At ilang taon ka na ngayon? I-type mo sa comment section ang pangalan ng tinapay na laging nasa mesa niyo at kung may dahilan kung bakit yan ang paborito mo. Makakatulong yan hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng manonood nating senior. Ngayong nagkakaedad na tayo, bawat kain, bawat lunok, may epekto. Kaya piliin natin ang tinapay na hindi lang basta masarap sa panlasa, kundi masarap din sa pakiramdam ng katawan kinabukasan. Simulan natin sa unang tinapay na pwedeng gawing kaibigan ng katawan. Hindi ito mahal, hindi ito imported, pero may taglay itong himala ng kalikasan at maaaring ito ang dahilan kung bakit may mga senior na abot 80 na, pero lakad pa rin ng lakad sa palengke araw-araw. Una, whole wheat bread, simpleng tinapay na may taglay na himala. Hindi na bago sa mga Pilipino ang pagkain ng tinapay. Sa bawat kanto, may panaderyang nagbebenta ng pandesal, monay at tasty. Ngunit habang pamilyar na ang lasa ng puting tinapay sa marami, kakaunti lang ang talagang bumibili o nagkaka-interes sa whole wheat bread. Para sa ilan, ito'y mapait, magaspang o mas mahal. Pero kung alam mo lang ang taglay nitong lakas, baka ito na ang piliin mo bukas ng umaga. Ang whole wheat bread ay hindi gawa sa pinong harina na karaniwang ginagamit sa white bread. Sa halip, ito ay mula sa buong butil ng trigo. Ibig sabihin, taglay pa rin nito ang himaymay, bran at germ, mga bahagi ng trigo na mayaman sa fiber, vitamin B, magnesium, zinc at antioxidants. Sa madaling salita, hindi lang ito tinapay. Isa itong natural na health booster para sa mga may edad. Isa sa pangunahing benepisyo ng whole wheat bread ay ang fiber. Sa pagtanda, bumabagal ang ating panunaw. Maraming senior ang nahihirapan sa regular na pagdumi, madalas makaramdam ng kabag o hirap sa tiyan. Ang fiber ay tumutulong upang mapabilis ang galaw ng bituka, maayos ang digestion at maiwasan ang constipation, isang pangkaraniwang reklamo ng mga senior. At higit pa rito, ang fiber ay tumutulong din sa pagkontrol ng blood sugar. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng whole grain bread ay nakatutulong upang maiwasan ang biglang pagtaas ng blood sugar. May low glycemic index ito, kaya't mas unti-unti ang epekto sa asukal sa dugo. Para sa mga may diabetes or borderline na, napakahalaga nito. Hindi gaya ng white bread na parang kandilang mabilis masunog sa katawan, ang whole wheat bread ay parang baga, dahan-dahang nagbibigay ng enerhiya. Hindi rin maikakaila ang epekto nito sa pampababa ng kolesterol. Ang soluble fiber na taglay ng whole grain
ay tumutulong upang mahigop ang excess cholesterol sa dugo na siyang nagdudulot ng pagbabara sa ugat at alta presyon. Sa ganitong paraan, nakatutulong ito sa kalusugan ng puso, isang bagay na kritikal para sa mga senior na nais umiwas sa atake o stroke. May kilala akong matandang babae sa Cavite, si Aling Lita, 78 anyos. Simula raw nang palitan niya ang kanyang almusal na white bread sa whole wheat sandwich na may kamatis at itlog, naging mas regular ang kaniyang pagdumi. Hindi na siya madaling mapagod sa pamamalengke at mas bihira na ang pananakit ng kasukasuan. Hindi raw siya naniwala noon, pero nang maranasan niya mismo, hindi na siya bumalik sa dating nakasanayan. Kung iniisip mo na pangmayaman ang ganitong tinapay, mag-isip kang muli. Ngayon maraming lokal na panaderya sa Pilipinas ang nagbebenta ng whole wheat pandesal o wheat tasty bread sa abot-kayang halaga. May iba pang gumagawa nito sa bahay gamit ang lokal na trigo at kaunting olive oil. Sa halip na palaman ng margarine, bakit hindi itlog na nilaga, hiwang pipino o kamatis ang ilagay? Sa ating edad, mas kailangan natin ng pagkain na hindi lang pampabusog kundi pampalusog. Bawat kagat ng whole wheat bread ay may kasamang pangakong dagdag enerhiya, mas maayos na panunaw at proteksyon sa puso't utak. Kung ang tanong mo ngayon ay, pwede pa ba akong magsimula kahit matagal na akong kumakain ng white bread? Ang sagot ay oo, ngayon na ang tamang panahon. Hindi kailanman huli para magpalit ng tinapay kung ang kapalit ay dagdag taon sa buhay at lakas para makasama pa ang mga mahal mo sa buhay. Ikalawa, malunggay bread, lunsyang ginto para sa senior na malakas. Kung ang whole wheat bread ay tinapay ng himaymay, ang malunggay bread naman ay tinapay ng luntiang ginto. Sa bawat sulok ng Pilipinas, mula probinsya hanggang syudad, makikita mo ang halamang malunggay sa bakuran, sa paso, o sa gilid ng kalsada, karaniwan, abot kamay. Pero sa ilalim ng simpleng dahon nito ay nakatago ang isang yaman na hindi matutumbasan ng imported na bitamina. Ang malunggay ay tinaguriang miracle tree, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. May taglay itong calcium, potassium, iron, vitamin A, C at E. Isa itong natural na multivitamin na kapag isinama sa tinapay ay nagiging isang pagkain na hindi lang pampabusog kundi pang-repair at pangpananggalang sa katawan. Sa paglagay ng malunggay sa tinapay, hindi mo lang pinapaganda ang kulay ng almusal mo. Pinapalakas mo ang buto mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang calcium na galing sa malunggay ay madaling ma-absorb ng katawan kumpara sa ibang synthetic supplements. Para sa mga senior na prone sa osteoporosis, ang malunggay bread ay pwedeng gawing pang-araw-araw na sandata laban sa panlalambot ng buto at pananakit ng kasukasuan. Bukod dito, taglay din ng malunggay ang anti-inflammatory compounds na tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan. Kung ikaw ay laging sumasakit ang tuhod, likod o batok, malamang ay may inflammation ka na hindi mo namamalayan. Ang regular na pagkain ng tinapay na may malunggay ay makatutulong upang ito'y unti-unting maibsan. Isang senior sa Iloilo, si Mang Ernesto, 74 na anyos, ang dati hindi makalakad ng matagal sa palengke. Madalas sumasakit ang tuhod niya, lalo na tuwing umuulan. Ngunit nang masama siya sa feeding program ng barangay kung saan ang pamerienda ay malunggay pandesal, napansin niya ang unti-unting pagbabago. Mas magaan sa pakiramdam, hindi ako parang laging pagod, wika niya. Sa loob lang ng isang buwan, naging mas aktibo siya at hindi na rin madalas ang reklamo niya sa likod. Ang vitamin C sa malunggay bread ay tumutulong din sa immune system. Lalo na sa panahon ngayon, mahalaga na ang senior ay hindi madaling kapitan ng trangkaso, ubo o impeksyon. At ang iron nito, napakahalaga para sa masiglang dugo. Kung ikaw ay madalas nang hihina kahit bagong gising, baka kulang ka sa iron. Hindi mo kailangang bumili agad ng capsule, baka malunggay bread lang ang kailangan mo. Ang kagandahan pa nito, hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Maraming panaderya na ngayon sa Pilipinas ang gumagawa
ng malunggay pandesal. At kung gusto mong subukan sa bahay, madali lang din. Kumuha lang ng blanched malunggay leaves, haluan ng whole wheat flour, at konting saging o honey bilang pampatamis. Pwede mo pang ipalaman ang paborito mong itlog, mantikilya o kahit peanut butter. Masarap na, masustansya pa. Sa bawat kagat ng malunggay bread, isipin mong may kasamang pag-aalaga. Hindi lang ito tinapay, ito'y paalala ng ating kultura ng malasakit. Sa kulturang Pinoy, ang pagkain ay hindi lang para sa tiyan, kundi para rin sa damdamin. Kaya't sa tuwing maghihain ka ng malunggay bread, para mo na ring sinabing mahalaga ka sa sarili mo. Sa senior years mo ngayon, hindi mo na kailangan ng masyadong komplikado. Minsan, sapat na ang isang simpleng tinapay na may taglay na sustansya ng kalikasan. Luntyang ginto na kung ituring. At oo, ang tunay na ginto ay hindi laging nasa alahas. Minsan, nasa tinapay lang yan, sa ibabaw ng mesa mo tuwing almusal. Ikatlo, kamote bread, simpleng gawa, pero malakas ang epekto. Bago pa nauso ang mga tinapay sa kahon, bago pa naimbento ang mga estilong Pranses o Italiano, may isa ng pagkain ang nakagisna ng maraming Pilipino, kamote. Madalas pinakuluan, iniihaw o isinasawsaw sa kape habang nakaupo sa bangkito sa ilalim ng punong mangga. Mura, masustansya, at puno ng alaala ng kabataan. Ngayon, muling binibigyang buhay ang likas na galing ng kamote sa anyo ng kamote bread. Hindi ito pang mayaman, hindi rin ito uso lang. Isa itong simpleng tinapay na kung iintindihin, may taglay na bitamina, sustansya at lakas na pwedeng makipagsabayan sa kahit anong imported na loaf. Ang kamote ay likas na mataas sa beta-carotene na sa katawan ay nagiging vitamin A. Napakahalaga nito lalo na para sa mga senior na madalas nang nagkakaproblema sa paningin. Kung ikaw ay madalas nanlalabo ang mata o nahihirapang bumasa sa gabi kahit may ilaw, baka hindi mo kailangan ng bagong salamin, baka kailangan mo lang ng mas tamang pagkain gaya ng kamote bread. Hindi lang mata ang natutulungan nito. Taglay rin ng kamote ang fiber, potassium at antioxidants. Tinutulungan nitong pababain ang blood pressure, ayusin ang daloy ng dugo at panatiling malinis ang ugat ng puso. Sa isang kagat, may benepisyo sa panunaw, puso at pag-iwas sa rayuma, 3 karaniwang suliranin ng mga 60 anyos pataas. May isang kwento mula sa Davao. Si Aling Rosa, 73 anyos, dating tindera sa palengke. Simula raw nang palitan niya ang paboritong matamis na ensaymada ng tinapay na gawa sa kamote, naging mas gaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na ako bloated, mas gumanda ang tulog ko. Anya, ang asawa niyang si Mang Nestor, may diabetes, ay hindi na rin nag-hypo mula nang lumipat sa kamote bread na gawa lang daw ni Rosa sa turbo broiler. Isa sa dahilan kung bakit mainam ang kamote bread ay dahil ito'y may natural na tamis. Hindi mo na kailangang magdagdag ng asukal o palaman. Kaya't para sa mga senior na gusto pa ring masarap ang kinakain, pero iniingatan ng blood sugar, ito ang tamang alternatibo. Sa panahon ngayon na ang lahat ay pabilisan at pabrika na, ang halos lahat ng pagkain, ang pagbabalik sa simpleng sangkap gaya ng kamote ay isang uri ng tahimik na revolusyon. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Hindi mo rin kailangang bumili ng tinapay na may label na hindi mo maintindihan. Minsan, nasa kusina mo na ang lunas. Nasa palengke, nasa bakuran. At kung ikaw ay patuloy na nanonood sa puntong ito ng video, naniniwala akong isa ka sa mga senior na seryosong iniingatan ng kalusugan. Isa ka rin sa mga nagnanais hindi lang mabuhay, kundi mabuhay ng may lakas, sigla at dignidad. Kaya kung gusto mong matutunan pa ang iba't ibang paraan ng pag-aalaga sa sarili gamit ang simpleng pagkaing Pilipino gaya ng ganitong tinapay, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa Gintong Edad. Hindi lang ito basta channel, isa itong pamayanan ng mga senior na nagmamalasakit sa isa't isa. Dito, bawat video ay alay sa kalusugan mo.
Mag-subscribe ka na ngayon at i-on ang notification bell para wala kang ma-miss na kaalaman para sa mas masigla at makabuluhang pagtanda. Dahil gaya ng kamote, simpleng hitsura pero kapag inalagaan at niluto ng tama, may taglay na kapangyarihang hindi mo inaakala. Ika-4, sourdough bread, mabagal tunawin pero malalim ang epekto. Sa bawat panaderya sa Pilipinas, kadalasang matatagpuan ang pandesal, monay at tasty. Ngunit bihira ang sourdough bread, hindi dahil sa lasa, kundi dahil hindi ito pangkaraniwan. Hindi ito minamadali. Hindi rin ito basta tinapay lang. Sa katunayan, ang sourdough ay tinapay ng tiyaga, pasensya at kalikasan. At para sa isang senior, ito ang eksaktong kombinasyon na kailangan. Hindi mabilis, pero siguradong mabuti. Ang sourdough bread ay likas na tinapay na hindi gumagamit ng commercial yeast. Sa halip, ito ay nililikha sa pamamagitan ng natural fermentation, isang proseso kung saan ang harina at tubig ay pinagsasama at pinababayaang mabuhay sa loob ng ilang araw gamit ang natural na bacteria at yeast mula sa hangin. Ang resulta, isang tinapay na may probiotics, low glycemic index at mataas na mineral content. Unang benepisyo, tiyan. Maraming senior ang may problema sa panunaw, kabag, constipation, bloating o acid reflux. Dahil sa natural na probiotics ng sourdough, ito ay tumutulong upang mapanatiling balanse ang good bacteria sa tiyan. Sa bawat kagat nito, para kang umiinom ng likas na probiotic supplement, pero mas masarap at mas sabot kaya. Pangalawa, mabagal itong tunawin. Ang low glycemic index nito ay mainam para sa mga may diabetes o gustong umiwas dito. Ibig sabihin, hindi agad-agad nagtataas ng blood sugar, kaya't mas stable ang enerhiya mo sa buong araw. Hindi ka agad hinahapo, hindi ka agad gutom, at hindi ka biglang nanghihina. Pangatlo, may taglay itong iron, zinc, at selenium na mahalaga para sa mga senior na madaling mapagod, may kahinaan sa katawan o madalas makalimot. Ang iron ay tumutulong sa paggawa ng red blood cells na nagbibigay sigla sa katawan. Ang zinc ay mahalaga sa immune system. At ang selenium ay may papel sa pagprotekta sa cells mula sa oxidative stress, isang salik sa pagtanda. Ang kwento ni Mang Luis, 75 anyos mula Tagaytay, ay magandang halimbawa. Dati raw kahit anong kain ng regular na tinapay ay lagi siyang binobloated. Parang laging may hangin sa tiyan, sabi niya. Hanggang sa may iniregalong sourdough bread ang kanyang pamangkin na nagbakasyon sa Maynila. Sinubukan niya. Sa una nagduda siya sa lasa, medyo maasim, medyo bago. Pero makalipas ang 2 linggo, napansin niyang mas gaan sa tiyan, mas bihira ang pagsakit ng sikmura at mas maayos ang kanyang pagtulog. Bukod sa benepisyo sa kalusugan, may isa pang dahilan kung bakit nararapat ang sourdough para sa mga senior. Ang proseso ng paggawa nito ay refleksyon ng buhay. Mabagal, paunti-unti, pero may layunin. Gaya ng pagtanda, hindi natin minamadali. Sa bawat araw, may pagbabago. Sa bawat hakbang, may lalim. Sa bawat kagat ng sourdough, para kang pinapaalalahanan na ang mga bagay na pinaghihirapan ay siyang tunay na masarap at makabuluhan. Ngayon, hindi man ito available sa lahat ng panaderya sa bansa, unti-unti na itong nakikilala. Sa mga lungsod gaya ng Maynila, Baguio at Davao, may mga panaderyang Pilipino na gumagawa ng Pinoy-style sourdough gamit ang lokal na harina, ube, kamote o minsan pa'y langka. At kung mahilig kang mag-bake sa bahay, maraming simpleng recipe online na maaari mong subukan gamit lang ang harina, tubig at pasensya. Para sa mga senior na gusto ng mas natural, mas mabagal ang epekto at mas malalim ang benepisyo, ang sourdough ay hindi lang alternatibo. Isa itong pagninilay sa sarili. Isang tinapay na may karakter at karampatang paggalang sa katawan na patuloy pang lumalaban sa bawat araw. Ika-5, tinapay na may oats, calamansi
o chia seeds makabago, pero likas para sa matibay na senior. Sa panahon ngayon, maraming senior ang nagtataka. Ano pa ba ang pwede kong kainin na masustansya pero hindi boring? Sanay na tayo sa pandesal, sa monay, sa tasty, pero sa pag-usbong ng kamalayan tungkol sa nutrisyon, dumarami na rin ang panaderyang gumagawa ng mga tinapay na may dagdag na sangkap na dati hindi natin inaasahan sa isang tinapay, gaya ng oats, chia seeds o kalamansi. Sa unang tingin, parang pang-millennial o sosyal ang ganitong mga sangkap. Pero kung iisipin, lahat ito ay kayang abutin ng mga senior at higit sa lahat, kayang tulungan ang katawan na manatiling matibay sa kabila ng edad. Unahin natin ang oats, isang sangkap na kilala sa buong mundo bilang paborito ng mga health conscious. Kapag isinama ito sa tinapay, nadaragdagan ang fiber content na siyang tumutulong upang pababain ang kolesterol at gawing mas epektibo ang panunaw. Para sa mga senior na madalas constipated o laging bloated, ang oat bread ay parang simpleng solusyon sa araw-araw. May isa ring kakaibang epekto ang oats. Nakakatulong ito sa blood sugar control. Ayon sa mga pag-aaral, ang beta-glucan fiber sa oats ay tumutulong upang dahan-dahan ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Kaya kung ikaw ay may diabetes, pre-diabetes o gustong iwasan ito, ang oat bread ay isang napakagandang kaibigan. Susunod, ang chia seeds. Maliit na buto pero napakalaki ng taglay na benepisyo. Mayaman ito sa omega-3 fatty acids, protein, calcium at antioxidants. Kapag isinama sa tinapay, nakakatulong ito sa pampalakas ng buto, pampatibay ng kalamnan, at panlaban sa mga free radicals na nagpapabilis ng pagtanda. Kung isa kang senior na madalas sumasakit ang kaso-kasuan o nakakaranas ng panghihina, ang chia bread ay parang likas na bitamina sa bawat kagat. Mas mahal ito ng kaunti kumpara sa karaniwang sangkap. Pero dahil maliit lang ang kailangan sa bawat halo, abot kaya pa rin ito sa tamang panaderya o lutong bahay. At ang huling sangkap, kalamansi. Karaniwang iniisip natin ang kalamansi bilang sausawan, pampalasa o pantanggal ng ubo. Pero kapag isinama ito sa paggawa ng tinapay, lalo na sa mga lemon or citrus-style bread, nagbibigay ito ng natural na vitamin C, antibacterial benefits at unique na flavor. Ayon sa ilang panaderya sa Batangas at Laguna, sinubukan nilang gumawa ng calamansi bread bilang panlaban sa lagnat at sipon noong pandemya. Maraming senior ang natuwa sa resulta. Hindi lang refreshing ang lasa, kundi parang may gamot na rin ang tinapay nila. May isang senior sa Pasig, si Aling Bebang, 69 na anyos. Simula nang matutunan niya ang paggawa ng Oatchia Calamansi Bread sa YouTube, ginawa na niya itong weekly routine. Hindi lang pampalusog, anya. Pakiramdam ko may ginagawa akong mabuti para sa sarili ko. At tuwing pinapatikim ko sa apo ko, proud na proud ako kasi healthy at masarap. Ito ang tinapay na hindi lang nagbibigay ng sustansya, nagbibigay din ng dignidad at katuwaan. Ang kagandahan sa mga ganitong tinapay ay pwede mo silang ihalo-halo, oats plus chia plus calamansi sa iisang recipe. Kaya't kung gusto mong subukan sa bahay, pwede kang gumamit ng whole wheat flour, lagyan ng rolled oats, budburan ng chia seeds, at pahiran ng konting calamansi zest o juice. Pwede rin itong ihalo sa banana bread base o sweet potato bread base kung gusto mo ng natural na tamis. Hindi mo kailangan maging eksperto sa baking. Ang kailangan lang ay desisyon na alagaan ang sarili sa likas at makabago ngunit abot kayang paraan. Dahil sa huli, ang tinapay ay hindi lang pagkain. Isa itong araw-araw na pagkakataon para piliin ang buhay na mas mahaba, mas malusog at mas makabuluhan. Bonus, tinapay na gawa sa saging. Natural na pampatibay, pampabusog at pampasaya. Sa dami ng prutas sa Pilipinas, may isang hindi nawawala sa kusina ng mga Pilipino, saging. Mula pa nung bata pa tayo hanggang ngayong tayo'y nasa senior years na, bahagi na ito ng ating araw-araw.
hinog sa almusal, minatamis sa merienda o isinasama sa nilaga. Pero alam mo bang ang saging ay pwede ring gawing tinapay? At higit pa roon, isa itong tinapay na likas na pampalakas, pampabusog at pampasaya. Ang banana bread ay hindi lang para sa mga sosyal na coffee shop. Kapag ginawa sa tamang paraan, walang sobrang asukal, walang artipisyal na sangkap, ito ay maaaring maging isa sa pinaka-epektibong functional food para sa mga senior. Una sa lahat, ang saging ay mataas sa potasyo. Napakahalaga nito sa pagpapanatili ng malusog na presyon ng dugo. Sa pagtanda, ang katawan natin ay mas nagiging sensitibo sa sodium o asin, kaya't kailangan natin ng balancing electrolytes. Dito pumapasok ang tulong ng saging. Tumutulong itong i-regulate ang blood pressure at maiwasan ang alta presyon. Bukod dito, ang saging ay mayaman sa natural fiber. Kapag ginawa itong tinapay na may kasamang whole wheat o oat flour, mas lalong tumataas ang fiber content na siyang tumutulong sa mas regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation. Para sa mga senior na madalas may kabag o kabigatan sa tiyan, ang banana bread ay parang tahimik na lunas, masarap na, nakakatulong pa. Pero ang pinaka-interesanting bahagi, ang saging ay may taglay na tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin. Ito ang tinatawag na happy hormone o kemikal sa utak na nagpapasaya at nagpapakalma sa atin. Kaya't kung ikaw ay madalas kinakabahan, stress o may mga gabing hindi makatulog, ang banana bread ay parang natural na mood booster. May kwento si Mang Eladio, 70 anyos mula Bacoor. Dati raw, madalas siyang balisa sa gabi. Hindi makatulog, hindi mapakali. Pero nang simulan ng kanyang apo na lutuin siya ng banana bread tuwing linggo, simpleng hapon, may kape, may tinapay, may kwentuhan. Unti-unti raw siyang naging mas kalmado. Hindi lang dahil masarap, ani niya, kundi dahil alam kong may nagpapahalaga. Ganyan ang epekto ng banana bread. Hindi lang ito sustansya sa katawan, kundi emosyonal na yakap sa puso. Sa tuwing maghahain ka ng tinapay na ito, may kasamang pag-aalaga, malasakit at saya, hindi lang para sa sarili kundi para rin sa mga kasama sa hapag. Kung gusto mong subukan sa bahay, madali lang ito. Durugin lang ang hinog na saging, haluan ng kaunting olive oil, whole wheat flour, itlog at cinnamon kung nais. Hindi mo kailangang gumamit ng asukal. Ang natural na tamis ng saging ay sapat na. Pwede mo ring ihalo ang oats, chia seeds o kahit malunggay para mas tumindi ang epekto sa katawan. Sa panahon ngayon kung saan ang karamihan ng pagkain ay galing sa kahon, freezer o pabrika, ang paggawa ng sariling banana bread ay isang uri ng pagbabalik sa ugat. Isang paraan ng pag-aalaga na tunay, simple at masarap. Kaya't kung naghahanap ka ng tinapay na hindi lang pampabusog kundi pampalakas at pampasaya rin, huwag kalimutan ang banana bread. Dahil minsan ang sagot sa pang-araw-araw na sigla at ginhawa ay hindi gamot, kundi isang pirasong tinapay, mainit pa sa oven at may halimuyak ng alaala ng kabataan. Ngayong narinig mo ang buong listahan mula whole wheat, malunggay at kamote, hanggang sourdough, oats, chia at banana bread, nasa iyo na ang desisyon. Hindi lahat ng tinapay masama. Pero hindi rin lahat pare-parehong may pakinabang. Ang tunay na lakas ay nagsisimula sa pagiging mapili at sa pagtanggap na bawat subo ay may epekto, mabuti man o masama. Sa ating edad, hindi na luho ang pagiging maalaga sa sarili. Isa na itong responsibilidad. Para sa mga senior na gustong manatiling malakas, alerto, at kasama pa rin sa mga mahahalagang sandali ng pamilya. Ito ang pagkakataon. Pero paalala, kung ikaw ay may malubhang kondisyon gaya ng chronic kidney disease, diabetes complications, o iba pang seryosong problema sa pagkain ng fiber, potassium o sugar, makabubuti ang kumonsulta muna sa iyong doktor bago magpalit ng anumang pagkain sa iyong diet. Ang video na ito ay para sa impormasyon lamang at hindi kapalit ng profesional na payo medical.
At kung sa palagay mo'y may natutunan ka rito, mag-iwan ng komento kung anong tinapay ang nais mong subukan bukas. Ibahagi ang video na ito sa mga mahal mong senior at mag-subscribe para sa mas marami pang praktikal at makakatawang kaalaman. Dahil sa gintong edad, ang bawat tinapay ay hindi lang pagkain, isa itong puhunan para sa buhay na mas masaya, mas malakas at mas may saysay